portfolio. So ibig sabihin po, pinapakalat po nila no yung kanilang investment. Dahil sabi nga po nila, do not put all your eggs in one basket, no? And lagi po nila chine-check yung kanilang mga account, no? And yung iba po doon, meron pa po silang app sa kanilang mga cellphone, no? Na nagno-notify sa kanila kapag gumagalaw, no, yung kanilang bank account. No, bakit po sila ganun din, no? Kasi po alam nila na financial security requires intentional protection. And here's what fascinates me po, no? Alam natin na kapag mahalaga, dapat binabantayan. No? Kapag health ang nakataya, nagiging disiplinado tayo. Kapag pera ang nakasalalay, sobrang maingat tayo. We protect what matter to us. Pero ito po yung tanong ko po, no? Sa bawat isa sa atin, no? Kung sobrang ingat natin sa health at sa pera, bakit kaya minsan careless tayo pagdating po sa ating spiritual lives, no? So, ngayon po, no, we're continuing our series called guardrails, no? At alam natin na ang guardrails hindi po yan nilagay, no, para limitahan ka, kundi para protektahan ka. Gaya po ng guardrail sa highway, hindi para sirain yung biyahe mo, kundi para siguraduhin na safe ka na makakarating sa destination mo. Kaya ngayon po, ang title po ng message po natin ay Guard Your Purity, a call to holiness. Pero linawin ko po muna, no? This is not about earning your way to heaven, no? Kapag sinabi natin guard your purity, it means i-steward mo yung bagong buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos, no? Through Jesus Christ. It's about protecting your integrity as a child of God. No, living in a way that reflects who you really are. Someone na binili po ng dugo ng Panginoong Jesus. So, purity is not just about what you don't do. It's about who you are and how you honor God in every part of your life. Amen po. So ngayon po mga kapatid, no, stick with me kasi by the end of this message, we will understand 3 life-changing truths. At itong mga katotohanan na ito will revolutionize how we see ourselves and how we should live. So ngayon po, we were going to discover na ang call po ng Diyos sa purity ay hindi po tungkol sa shame, kundi tungkol sa identity. Hindi tungkol sa restriction, kundi tungkol sa freedom. Hindi tungkol sa perfection, kundi tungkol sa power. No? The power that comes from knowing who you really are in Christ. No? So, ready na po ba tayo? So again, ang title po ng ating pong topic for today is Guard Your Purity. At may 3 points po tayo na pag-aaralan ngayon. Unang point, control your body. Pangalawa, honor God in conduct. And point number 3, live as one called. No? So punta tayo sa point number 1. Control your body. So buksan po natin ang ating po mga Bible sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 4. Kaya po, kung nandiyan na po tayo, sabayan niyo po ako sa pagbasa. Sabi po dito, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. So, sabi po ni Paul, matuto tayong kontrolin ang ating katawan sa paraang banal at kagalang-galang. No? Yung salita pong control, no, sa Greek word ay katomai, ibig sabihin, hindi lang po basta pigilan, kundi unti-unting ariin o makuha ang mastery. So, ibig sabihin po, dapat ma-master mo, no, yung iyong katawan. And then, yung salita naman po na learn ay ido sa Greek word, no, na ibig sabihin ay matutunan sa experience sa practice. So, ibig sabihin po, yung learn, no, to control, ay hindi po ito tungkol doon sa sariling lakas, kundi isang process kung saan tinuturuan tayo po ng Diyos na mabuhay sa kabanalan. And to control your body means to submit to God at hayaan siyang kumilos sa atin sa pamagitan ng
Espiritu Santo. So, hindi po ito sariling willpower, kundi obedience na pinalakas ng grace ng Diyos. Kahit po may temptation pa rin, hindi naman po nawawala. No? Lagi po may temptation. Pero meron tayong divine strength kay Kristo para labanan, no, at piliin ang kabanalan. So para ganito po, no, halimbawa po, no, mayroong smartphone ang anak mo. Hindi mo sasabihin sa kanya na gamitin mo ang willpower mo, ha. Huwag ka mag-open ng mali at hindi magagandang site. Hindi, no? Kasi kung sasabihin natin yun sa kanya, no, sa ating mga anak, baka bigla niya ma-open, di ba? Yung hindi dapat na site, no? So anong ginagawa natin? Naglalagay po tayo ng boundaries. Naglalagay tayo ng limit. So yun po yung parental controls, no? Nilalagyan natin ng boundaries yung paggamit nila ng phone para gabayan po sila. So ganun din po yung ating Panginoon. Hindi po niya tayo pinapabayaan sa sarili nating willpower na yun lang yung ating sasandalan. Ano pong ginawa ng Panginoon? No? So binigyan po niya tayo ng Holy Spirit para bilang ating internal control system. Binigyan po niya tayo ng scripture, yung salita po ng Diyos, yung Bible, para bilang ating guidance system. At binigyan po niya tayo ng church para maging accountability system. So ang totoong control, hindi po galing sa atin, kundi galing po sa Diyos na kumikilos po sa atin. Meron po akong kwento, no? Si Sarah. Si Sarah po, 4 years nag-struggle po siya sa drug addiction. Ito pong drugs na kung saan siya naging addict ay prescription po sa kanya ng doktor nung kanyang after ng kanyang surgery para sa kanyang pong pain. So nagsimula lang po ito doon, no? Pain medication lang sana. Pero unti-unti, no, naging dependent siya at tuluyan na nalulong doon sa drugs na yun. So si Sarah, sinubukan niya kontrolin gamit ang kanyang sariling willpower, no? So tinapon niya yung pills, no? At nag-promise sa sarili na ititigil niya na ito. Pero na-realize po ni Sarah na yung kanyang willpower alone is never enough. Hindi niya kaya, no? Sabi nga po ni John Owen, no? Sabi po niya, though we are commanded to wash ourselves, to cleanse ourselves from sin, to purge ourselves from all iniquities, yet to imagine that we can do these things by our own effort is to trample on the cross and grace of Jesus Christ. No? So, ibig sabihin po ni John Owen na oo, inuutusan tayong linisin ang ating sarili. Iwasan ang kasalanan. Pero kung iisipin natin na kaya natin gawin ito by our own effort, para natin tinapakan ng cross at grace ni Jesus Christ. So si Sarah po, nagkaroon po siya ng breakthrough nung inamin niya na powerless siya sa addiction. At kailangan niya kailangan niya ng tulong mula sa mas makapangyarihan sa kanya. So pumasok po siya sa recovery program, nagkaroon ng sponsors, dumalo po sa meeting at natutong mabuhay one day at a time. Umasa sa strength ng Diyos, hindi sa sarili niya, no? So ngayon po, 3 years na siyang malinis. At sabi niya, hindi dahil sa naging malakas po siya, kundi dahil natutunan niyang ipaubaya kay God ang kontrol ng kanyang buhay. Sabi po ni Paul, no, dito sa talatang binasa natin kanina, learn to control your own body. Pero klaruhin po natin, no, hindi ito about our willpower, no? So the Christian life is about surrender, not self-effort. So, parang si Joseph po, no? 'Di ba si Joseph po, no, sa Genesis, no? So, 'di ba sa Genesis 37, si Joseph, 'di ba, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid at naging slave sa Egypt, no? And then malayo po siya sa pamilya niya, no? Nung nandoon siya sa Egypt. Pero doon sa 39 verse 2, no, sabi po doon, the Lord was with Joseph so that he prospered, na? At naging successful po siya, no, hanggang sa pinagkatiwalaan siya ni Potiphar. Pinagkatiwala po ni Potiphar yung buong household niya kay Joseph. And then sabi po sa 39 verse 6, no? Sa Genesis 39:6, sabi po dito, Joseph was built and handsome. No? Joseph was well built and handsome. No?
well-built and handsome daw si Joseph, no? So, sana all, no? So, tapos, anong nangyari? Dahil siya nga ay well-built and handsome, nagkaroon ng crush sa kanya, no? Yung asawa ni Potiphar. Yeah? At lagi siya tinutukso, no? Sabi sa kanya ng asawa ni Potiphar, come to bed with me. No? At hindi lang po one time, no? Sabi po doon sa Genesis, araw-araw. Araw-araw si Joseph tinutukso ng asawa ni Potiphar. No? Imagine po natin, no? Ako imagine ko no kung gaano kaya itsura ng asawa ni Potiphar. No? Si Potiphar, isa po siyang Egyptian officer, no? Bale captain daw siya, no, according to Bible, captain siya ng Pharaoh's guard, no? So ibig sabihin, no, kung halimbawa katulad ni Potiphar na isang officer, no, mataas ang position, no, do sa government, malamang maganda talaga asawa nito, no? So ini-imagine ko, no, merong isang magandang babae na tumutukso kay Joseph. No? Araw-araw. Araw-araw siya tinutukso. No? Sabi niya, come to bed with me. No? Pero si Joseph, ano ginawa ni Joseph? No? Joseph refused. Hindi lang dahil sa loyal siya kay Potiphar, kundi dahil ayaw niya magkasala laban kay God. No? So, makikita po natin yan doon sa verse 8 to 9. No? Sabi niya, my master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such wicked things and sin against God? No? So, mga kapatid, no, nakita natin, no, sabi uli ni Joseph, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Hindi niya sinabi against my master, no? Against my master Potiphar. Ang sabi niya, against God. So, ibig sabihin po, si Joseph, yung kanyang self-control, hindi po nakabase sa kanyang own moral strength or even sa kanyang loyalty sa master niya. Yung kanyang self-control, it was rooted in his relationship with God and his understanding of his identity as God's servant. No? Kaya nung dumating, no, yung ultimate test, no, hindi po siya nagtiwala sa sarili niyang willpower. No? So, yung pagpasok po niya, no, sa araw, no, sa verse 11 to 12, no, pagpasok niya doon, nakita niya, walang mga alipin, no? Walang mga staff, no? So, nandun lang yung asawa ni Potiphar. No? So, ibig sabihin, dalawa lang sila. So, ano sabi po doon sa 11 to 12? Hinawakan siya ng asawa ni Potiphar. Ibig sabihin, hinihila siya. No? Pero ano ginawa ni Joseph? Ano ginawa ni Joseph? Diba? Tumakbo siya. Ha? He ran. No? Tumakas siya. No? Sabi nga po ni John Piper, sabi niya, walang ibang paraan para magtagumpay laban sa kasalanan, kundi mawalan ng gana rito dahil mas satisfied tayo kay God. No? So si Joseph po, hindi niya sinubukang i-prove na malakas siya. No? He simply value God more than temporary pleasure. No? So that is true self-control, mga kapatid. No? Amen po. At ito po ang good news. No? Kung believer ka, binigyan ka ng Diyos ng Holy Spirit na mag-guide sa iyo. No? So Christian self-control is not about controlling yourself by your own power, but letting Christ control you by His Spirit. Amen po, no? At ngayon po, no, paano natin mai-apply, no, sa ating buhay itong ating point number 1, na control your body. No? So, una-una po, acknowledge your need for God's power. No? So, i-admit po natin na hindi natin kaya alone. Hindi sapat yung ating willpower alone. No? Kailangan natin ang tulong po ng ating Panginoon. We need the Holy Spirit. And then number 2 po, set practical boundaries. No? So, iwasan po natin yung mga tao, yung lugar, o pati yung social media na pwede po magdala sa atin sa temptation. And number 3, stay connected daily. So, mag-spend po tayo ng consistent time, no, sa pagbabasa po ng Biblia at pakikipag-usap sa Panginoon through prayer. And number 4,
get accountability, no? So, maghanap po tayo, no, ng mga kapatid na makakatulong sa iyo at mananalangin kasama mo. So, mag-join po tayo sa ating mga discipleship group. So, kung meron pa po dito sa atin na wala pa pong D group, mag-message lang po, no, sa amin ng Joy. No? At patadalan po namin kayo ng link. And then number 5, remember your identity. So, you are not your own. Binili ka po ng Panginoong Jesus, no? Ng kanyang dugo. Let your choice reflect that. So remember po, no? Controlling your body isn't about being strong enough to face temptation. It's about being wise to avoid it and humble enough to depend on God's strength when you can. Amen po. And then, point number 2, honor God in conduct, no? So puntahan po natin ang ating mga Bible sa verse 5 naman po, no? 1 Thessalonians chapter 4 verse 5. So sabi po dito, not in passionate lust like the pagans who do not know God, no? So sa Tagalog po, no, huwag kayong magpadala sa maalab na pita gaya ng mga hintil na hindi nakakilala sa Diyos. So sabi po ni Paul, no, na ang tunay na Kristiyanong pamumuhay ay dapat po iba sa mundo. At yung sabi po dito, no, sa verse na in passionate lust, no, hindi lang po ito tungkol sa sexual desire, kundi anumang sobrang cravings na kumokontrol po, no, sa atin. No? So ang mga taong hindi po nakakilala sa Diyos, no, yung po yung tinatawag doon sa talata kanina na pagan, no, ay pinamumunuan po yan ng kanilang pita. No? Pero tayo po na nakakilala po sa Diyos personally, ay dapat po mamuhay na may kaibahan. Ang ating kandak po dapat nagbibigay ng karangalan sa Diyos at hindi po tayo dapat alipin ng ating desire. So kapag kilala mo po ang Diyos, no, yung kanyang character, yung kanyang holiness, at yung kanyang pagmamahal, automatic po, no, na nagbabago ang pamumuhay mo. Hindi lang dahil sa rule, no, hindi lang dahil sa kutusan, no, kundi dahil sa meron po tayong relasyon sa Kanya. Amen po. So, to honor God in conduct means to live God's character, not driven by lustful cravings, no? To be different from the world, living not by passion but by reverence for God's holiness. So, example po natin, no, yung tunay at pekeng pera. Yeah? 'Di ba yung pekeng pera sa malayo, no, parang totoo, 'di ba? So, pero kapag sinilip mo, chinek mo mabuti, makikita mo fake. At makikita mo na iba yung source. Ganyan din po tayo. Ang tunay po na conduct na honoring God ay hindi lang po panlabas na kaibahan. No? Kapag sinalisik po ito, makikita na iba yung source. No? Makikita na meron tayong relationship with God and we are not slavery to our own desires. No? So mga kapatid, ito po yung question. Makikita ba ng tao na Kristiyano ka base sa pamumuhay mo? O parang wala lang? Parang same ka lang sa mga hindi nakakilala sa Diyos? No? So, naalala nyo, sino po ba ito nakakaalam ng Playboy magazine? No? So, yung founder po ng Playboy magazine, si Hugh Hefner. No? Si Hugh Hefner po, namuhay po siya, no, sa lust. No? Namuhay siya para sa sarili niyang desire. So, naging sikat at napakayaman po niya dahil doon sa magazine na yun. No? Pero, nakakalungkot, no? Nagtapos ang buhay niya na empty, depressed at lonely. No, si Hefner, despite his health and despite his wealth and fame, no, he spent his later years isolated in his mansion, struggling with depression and loneliness. No, although he went through multiple marriage and relationship but never found lasting satisfaction. Naalala ko rin, no, may napanood po ako sa Jessica Song. In-interview siya, no, sundalo siya, no, so, ang dami niya naging anak.
puro panganay. Parang I think more than 19, no, sa aking pagkakatanda, no. More than 19 yung anak niya na panganay, gano'n kadami, no. Iba-iba, no, iba-iba yung nanay, no. Parang bawat saan siya madestino, meron siyang ano, no, meron siyang nabubuntis do'n, no, sa lugar na 'yon. So, tapos, nung interview na siya ni ano ni Jessica Soho, no, mag-isa na lang siya sa kanyang bahay doon sa I think na Nueva Ecija, no. Mag-isa na lang siya doon sa bahay niya, wala siyang kasama, wala siyang asawa, wala siyang anak. 'Di ba nakakalungkot, no? Matapos niya mabuhay sa last, no, sa sarili niyang desire. Ang naging ending, malungkot yung kanyang buhay, no. Wala siya, no, para katulad ni Hefner, no, never found lasting satisfaction. Pero ito naman po, no, another example po natin si Billy Graham. Ayan, so siguro po kilala po natin lahat, no, si Billy Graham. So si Billy Graham po, no, namuhay siya sa purity, no. Naging faithful sa asawa niya for 64 years, no. He lived to honor God with his conduct. Tapos sabi po niya, no, I never been to bed with any woman other than my wife and I'm proud of that. No? So the fruit shows the difference honoring God versus living by lust. No? And sabi nga po ni R.C. Sproul, sabi po niya, the enticement of sin is that it promises pleasure but never delivers. So mga kapatid, sin can never bring joy. Though it can be a pleasurable for a season, pansamantala lang po, no? Kaya if we know God po, no, don't ask what do I want. Instead ask what honor God. No? So punta po tayo, no, sa Sodom and Gomorrah. Sino po ba kilala yung tao na nasa Sodom and Gomorrah? Yung person na kilala nyo doon sa kwento po ng Sodom and Gomorrah sa Bible. Di po ba si Lot, di ba? No? So, okay, excuse me. No. So, ngayon po, no, yung Sodom at Gomorrah po, no, sa Bible, yan po yung lugar na namuhay po sa lust. Namuhay po sa pride. Namuhay po sa selfish desire. No? At wala po silang standard, kundi yung sarili lang nila. Pero si Lot, hindi po siya perfect. Pero tinawag po siya sa 2 Peter chapter 2 verse 7 to 8 na righteous Lot. Kasi po, sabi po doon, his soul was tormented by their evil. Kasi maiba po siya pamantayan. Yung kanyang relationship with God. No? At ang resulta, no, yung city na namuhay po, no, sa last na destroy. So, yung city na namuhay sa last na destroy. At yung tao nag-honor kay God na rescue. So, sabi nga po ni Timothy Keller, the gospel is that I am so sinful that Jesus had to die for me, yet so love and value that Jesus was glad to die for me. This leads to deep humility and deep confidence in the same time. So, the heart of honoring God in our conduct. No, ibig sabihin po, hindi ito tungkol po sa pagiging mas mabuti kaysa sa iba. Ito ay tungkol sa pag-intindi kung gaano kakamahal ang Diyos at pag-respond sa pag-ibig niya with gratitude at obedience. No? So may kwento po ulit ako, no? Meron pong dalawang executive, no? Pareho po silang na humarap, no, sa isang mahigpit na moral decision. At pumili po ng magkaibang daan na nagpabago po ng kanilang buhay. So si David Chen and Mark Rodriguez, no. So silang dalawa po, pareho silang rising star sa competing pharmaceutical companies. No? Noong 2019, no. Pareho po silang nasa early 40s, no. Pareho silang may pamilya, pareho may mortgage, no. At parehong may pangarap for financial security. At pareho din po sila nabigyan ng chance of a lifetime, no? A 50 million contract na makakasiguro po, no, sa future ng kanilang company at sa kanilang career. Pero ito po yung twist. Pareho po na yung kanilang company ay hiningian po, no, na itago ang safety data ng bagong gamot.
No, yung bagong gamot po na yon ay may posibleng panganib po, no, sa puso po ng mga matatandang pasyente. So yung government po magkakaroon po ng regulatory review sa loob ng 6 months. Kung itatago po nila yung data ng gamot na yon, most likely maa-approve yung gamot. Pero kung ipapakita nila, no, yung data yung tungkol sa panganib ng gamot na yon, pwedeng maantala o ma-delay, no, ng years yung pagka-approve doon sa gamot na yon, o maaaring hindi rin to maaprubahan. No? At doon din po sa 50 million contract na yon, tandang ano din po, trabaho ang nakataya. So si David, no, si David po, no, ang una pong inisip ni David is yung college fund ng kanyang mga anak, no, yung medical bills ng kanyang asawa na kagagaling pa lang sa operasyon, at yung promotion na nakapromise, no, kapag na-close ang deal na ito. So naisip ni David Chen, no, na 15 years siya nagtrabaho para makarating sa posisyong iyon. At yung kanyang pangarap, no, sa pera, sa comfort, sa career, sa success, parang sumisigaw sa kanya, no? Parang sinasabihan siya, ito na yung chance mo, no? Ito na yung break mo, no? Parang sinasabi sa kanya, everyone else will do the same thing. No? Sinasabi sa kanya, kapag hindi mo ginawa yan, may ibang gagawa. No? So, ito na, no? Kagatin mo na. No? So, ginawa ni David, no? Pinili niya na manahimik. Itinago niya yung data. And when the drug got approved, he got his promotion. No? Nabili niya yung kanyang pangarap na bahay at napadala niya yung kanyang mga anak sa private school. Si Mark Rodriguez naman po face the same choice, no? Pero ang naging tanong niya sa sarili, instead of what do I want, ang naging tanong niya, what honors God? Instead of what benefits me, ang naging tanong niya, what is right? So, alam po ni Mark na karapatan ng mga patient, no, na malaman ang risk. At mas mahalaga po para sa kanya ang integrity kaysa sa pera. Kaya siya po ay naging whistleblower. So mahirap po yung naging decision ni Mark, no? Naging mahirap po yun. Yung wife niya, tinanong siya, sigurado ka ba? Paano yung future natin? Tapos yung boss niya, sabi sa kanya, pag ginawa mo to, hindi ka na makakapagtrabaho dito. At yung kanya mga kasamahan, tinawag siyang traitor. No? 4 months, hindi po nakatulog si Mark na maayos. Iniisip niya kung sinira ko ba yung future ng family ko para sa aking prinsipyo? No? Tapos ito po yung nangyari, no, sa company ni David, no? Kumita ng hundred of millions yung company ni David nung ni-launch yung drugs. And for 2 years, nag-enjoy po si David sa high life, luxury vacation, country club membership, no? Lahat po ng gusto niya, nakuha niya. Pero nung dumating yung report ng heart attack, maraming mga elderly patient ang namatay. At nagsimula ang mga families na mag-file ng lawsuit. Lumabas pa po sa mga internal emails na naglalaman ng cover up, at nakita doon ang signature ni David. Ano nangyari kay David after nun? Nawala po ang lahat. Nawala ang lahat kay David, natapos ang kanyang karir, wasak yung kanyang reputasyon, at hinarap niya ang maraming criminal charges at civil lawsuit. Na bankrupt siya. Pero ito po yung mas masakit, no, kaysa doon sa kanyang financial devastation. Yung tumingin siya sa salamin araw-araw na alam niya na may mga taong namatay dahil pinili niya ang kanyang sariling desire kaysa gawin ang tama. No? Si Mark naman, yes, he was fired initially. Yes, his family went through a difficult situation. Pero when the truth came out, Mark was vindicated and he was hired by a competitor who value his integrity. No, nag-testify siya sa Congress tungkol sa transparency. Naging respected voice sa ethical business. At higit sa lahat, nakakatulog siya ng payapa kasi alam niya na pinarangalan niya ang Diyos kahit may cost. So ito po yung tension po na hinaharap po nating lahat, no? I-honor ba natin si God sa conduct natin kahit may kapalit? O magpapadala tayo sa matinding desire para sa pera, comfort,
security, o success. Kapatid, yung choice na gagawin mo sa moment na yon, yun yung magre-reveal kung sino talaga ang siniserve mo. Si God o ang iyong sariling desire. So, ito pong lesson po na ito ay hindi lang po no, para sa mga pharmaceutical executive. Ito rin po ay para sa mga ito rin po ay para sa mga business owner no na natetep na mandaya ng kanilang tax no. Para sa mga employee no na hinihingian o sinasabihan na magsinungaling sa kanilang mga client. Para sa mga kontraktor na gumagawa no na gumagamit ng chips materials o gumagawa ng mga ghost project. Yan, take to the ghost project. No? So, at hindi lang po to doon, no? Para din to sa mga real estate agent, no? Na tinatago yung defect ng property o nandadaya ng mga documents, no? O nag-overpromise para lang makabenta, no? At para din po sa mga mekaniko na sinasabi nila yung repair kahit hindi naman talaga kailangan. No? So, ang tanong po, no, mga kapatid, pararangalan mo ba ang Diyos sa ginagawa mo? O hayaan mo ang desire o lust para sa pera at comfort ang humubog sa iyo? So, paano po natin no, mai-apply itong ating point number 2 no, sa ating buhay? No? Honor God in our conduct. Una po, examine your motivation. No? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. So, before making any decision po, ask yourself, will this honor God or just satisfy my desire? No? And then, second po, cultivate your knowledge of God. No? So, palaguin po natin yung ating kaalaman sa salita po ng Panginoon. So sabi po dito sa Hosea chapter 6 verse 6, for I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God rather than burnt offering. And then third po, find your satisfaction in God. No, sabi po dito sa Psalms 37 verse 4, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. And fourth po, live transparently. Sabi po dito sa Ephesians chapter 5 verse 8, you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as a children of light. No? So, live as a children of light. So, ibig sabihin po, mga kapatid, yung ating po ugali, no? Kung ano yung conduct natin in private, dapat yung di po pinapakita natin sa public. Or vice versa. No? And then, fifth, live transparently. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 8, for you were once dark, bali pala. Okay, sorry. So fifth po, no, remember you represent Christ, no. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, we are therefore Christ's ambassador, as though God were making his appeal to us. So, ibig sabihin po, no, na we are therefore Christ's ambassador. Ibig sabihin po, mga kapatid, no, your conduct will either honor or dishonor God, no, that you represent. Amen po. And then last po, point number 3, live as one called. No? So, live as one called. So, sabi po dito sa verse 7 naman po tayo, no? 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. Sabi po dito, for God did not call us to be impure, but to live a holy life. So again, for God did not call us to be impure, but to live a holy life. So, ibig sabihin po, mga kapatid, hindi po tayo tinawag ng Diyos para mabuhay sa kasalanan o sa maling pamumuhay. Kundi tinawag tayo para mabuhay po ng tama at karapat-dapat sa Kanya. Yun po yung ating purpose. We are called. Yun po yung ating divine appointment. No? So, ang mamuhay po bilang tinawag ay yung mamuhay po ayon sa holy calling ng Diyos. No? Kailangan maintindihan mo, kailangan po maintindihan natin na yung ating identity, no, bilang pinili ng Diyos at mamuhay sa paraan na nagpapakita ng calling nito.
So, hindi po tayo tinawag sa karumihan, kundi sa kabanalan. Ibig sabihin po, yung every part ng buhay po natin dapat naka-align, no, sa character at purpose po ng Panginoon para sa atin. Imagine po natin, no, inatasan ka ng presidente na maging ambassador. Example po, no, sa Japan. So, ginawa kang ambassador ng Pilipinas doon sa Japan. No? So, hindi lang po trabaho ang binigay sa'yo. Binigyan ka rin ng bagong identity. Tapos lahat po na magiging salita mo, lahat ng magiging action mo ay kumakatawan po sa ating bansa. No? So, ganun din po kapag tinawag ka ng Diyos. Yung life mo, nagiging representation niya na tumawag sa iyo. No? So, friends, no, tanungin po natin ang ating mga sarili. Natutupad ba natin ang calling na niligay ng Diyos sa buhay natin? O nabubuhay po tayo sa mas mababang level kaysa sa kung sino tayo na ginawa ng Diyos na maging. So, mga kapatid, hindi po ito tungkol sa pagiging perfect. This is about direction. Nung tinawag ka ng Diyos sa salvation, hindi lang ibig sabihin sinave ka niya sa impyerno. Tinawag ka rin niya sa isang amazing purpose para mamuhay ng holy at mag-reflect ng kanyang character at ng kanyang purpose. No? So, may share po ako, no, si kwento po ni Ravi Zacarias. So, kilala niyo po ba si Mr. Ravi Zacarias? Siya po ay isa sa pinakamagaling na Christian apologist ng ating panahon. At sa loob po, no, ng maraming taon, pinagtanggol po niya ang faith ng may passion, no, at talino. At maraming tao ang natuto sa kanyang mga libro at teachings. No? Pero pagkatapos po, no, ng kanyang pagkamatay noong 2020, lumabas, no, na mayroon siyang secret life. No, meron po siyang secret life sa kanyang sexual misconduct sa loob ng maraming taon. So, si Ravi po sa public, namuhay siya bilang isang tinawag na holiness, no? Tinawag sa holiness, no? Pero sa kanyang private life, nabigo po siya mamuhay ayon sa kanyang calling. So, hindi ko po ito sinasabi para i-bash po, no, o i-condemn si Ravi. Lahat po tayo sinner. Makasalanan po tayo lahat. Pero isa po itong sobrang importanteng paalala sa ating lahat na ang pagkakaroon po ng calling mula sa Diyos ay hindi po sapat. Kailangan po natin isabuhay iyon sa lahat ng aspect ng ating buhay, public man o private. Kapag hindi po natin pinapangalagaan ang ating purity at holiness, babaksak po tayo. At kapag bumaksak po tayo, hindi lang po tayo ang nasasaktan. Nasisira rin po ang reputasyon ng Diyos na nagpatawag po sa atin. So, the Bible says, God called us to impurity. God called us not to impurity, but to holiness. So, it's not just about our public ministry po. It's about the totally of who we are. Sabi po ni Timothy Keller, when you come to Christ, you must drop your condition. You have to give up the right to say, I will obey you if. If you want Jesus with you, you have to give the right to self-determination. So, sabi po, no, i-give up daw natin yung ating self-determination. Ano po ba yung self-determination? So, yung self-determination po, ibig sabihin po nito, ito yung freedom mo, no, empowered to make your own choice and decision. No? So, yung ating own choice and own decision po, no, dapat po isuko din po natin sa ating Panginoon. At hayaan natin na kung ano ay yung kanyang will, yun po ang mangyari po sa atin. Amen po. So, example po natin, no, si Samuel and Saul. Diba? Kilala niyo po yun, no? Si Samuel and Saul. Diba? Si Samuel po, nung bata pa siya, tinawag po siya ng Diyos. Diba? Sabi po sa 1 Samuel chapter 3, makikita po natin doon. Mababasa po natin doon, no? Tinawag siya Samuel, Samuel. So, sabi ni Samuel, sumagot siya, Here I am, Lord. No? Speak, Lord, for your servant is listening. No? So, si Samuel po, namuhay siya ng tapat.
no, sa calling niya bilang prophet, bilang priest, bilang judge. No. Pinairan po niya ng langis ang mga hari. No. And ipinahatid po yung message po ng Diyos sa kanila. At pinangunahan po niya ang Israel ng tapat. Pero kahit no, yung Israel, nireject siya. Nireject siya ng Israel. Humingi sila ng king at tinanggihan po yung leadership ni Samuel. Pero si Samuel, kahit gano'n na nangyari, hindi po siya nag-compromise. Patuloy siya naglingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Si Saul naman po, no, sa kabilang banda, tinawag po siya para maging unang hari ng Israel. Nagsimula siya ng mabuti, no, may espiritu po ng Panginoon, no, humble, at nag-prophesize din po siya kasama ng mga prophet. Pero unti-unti nabuhay siya po, no? Nabuhay si Saul ng mas mababa sa calling niya. Naging proud, naging disobedience, no? Jealous. At no, 'di ba may mababasa pa natin na nag-offer siya ng unauthorized sacrifice at hindi po niya ganap na sinunod ang utos po ng Diyos. No? At sa huli, naging sobrang seloso siya kay David at ginugol po yung taon para patayin ang taong pinili ng Diyos para maging successor. No? Ano naging resulta? Makikita po natin yan sa 1 Samuel chapter 16 verse 14, no? So sabi po doon, umalis ang spirit, no? The spirit of the Lord leaves Saul, no? So umalis yung spirit ni Lord kay Saul, no? Nawala po yung kanyang kingdom. Nasira yung kanyang pamilya at namatay sa defeat at despair. Si Samuel sa kabilang banda, namuhay ayon sa calling at pinagpala ng Panginoon. So ito po yung truth, no? Si Samuel, hindi po siya perfect. Si Saul, hindi naman din po siya evil. Ang difference po, si Samuel consistently live bilang tinawag na maglingkod sa Diyos. Samantalang si Saul gradually drifted at nagsimulang maglingkod po sa kanyang sarili. So kaibigan, no, mga kapatid, tinawag po ng Diyos ang bawat mananampalataya na mamuhay ng banal. Hindi lang po ang mga pastor, hindi lang po ang mga missionaries, hindi lang yung mga full-time Christian workers. Lahat po na nagtiwala sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ay tinawag po sa kabanalan. No? At dapat po na mamuhay ayon sa tawag na yun. Kaya ang tanong, namumuhay ka ba kapatid ayon sa pagtawag sa iyo ng Panginoon? No? So, hindi po ito tungkol sa pagkamit po ng pagmamahal ng Panginoon. Kasi we already have that po sa pamagitan po ni Kristo. Hindi rin po ito tungkol sa perfect performance. Kasi imposible po dito sa mundo. Imposible na maging perfect po tayo. Ito po ay tungkol po sa pag-intindi o pag-unawa na napakalaking honor po na tawagin ng Diyos na banal at mamuhay sa paraang sa paraang nagpapakita ng calling po na 'yon. No? So, kung hindi po natin, mga kapatid, babantayan ang ating purity, kung hindi po natin aktibong ipapakita sa buhay natin at tinawag tayo sa kabanalan, ano po ang mangyayari? No? Katulad po ni Saul, babaksak po tayo. Kaya ngayon po, no, atin pong i-apply, no, yung calling po natin Diyos sa ating buhay, no? So ngayon paano po, no? How we can live as one called, no? So una-una po, no, alalahanin araw-araw ang identity mo, no? Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 1, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. So again, sabi rito, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. So simulan po natin ang bawat araw sa pagpapaalala sa sarili po natin na tinawag tayo ng Diyos para sa isang banal na layunin. And then number 2, alisin ang compartmentalization. No? Yung pag-iwa-hiwalay. No? So sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So ibig sabihin po, dapat po no, na maging
consistent po tayo. No? Kung paano po tayo sa private, ganoon din po tayo sa public. Same faith, same values, same conduct sa lahat po ng area ng ating buhay. Amen po. And then number 3, regular na suriin ang puso mo. No, so sabi po dito sa 2 Corinthians 13:5, examine yourself to see whether you are in the faith and test yourself. No? So, hilingin po natin sa Diyos na ipakita ang mga lugar kung saan hindi mo pa natutupad ang pagtawag niya sa iyo. No? And then number 4, maging accountable sa iba. So, sabi po dito sa Hebrew chapter 3 verse 13, encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened and by sin deceitfulness. No? So, wag po nating subukan mag-isa. So, bilang po tinawag ng Diyos, kailangan natin ang mga kapatid sa pananampalataya. Di ba sabi nga po, no one is an island. Hindi natin kaya alone. Kailangan po natin ang ating mga kapatid para patuloy po tayo lumakas at hindi po tayo malinlang na kasalanan. No? And then number 5, hanapin ang satisfaction mo sa calling mo. Sabi po dito sa Philippians chapter 3 verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. No? So hayaan po natin na yung maging source po, no, yung maging source ng ating joy ay yung ating calling. At hindi natin ito tingnan na pabigat. No? So sa akin pong pagtatapos mga kapatid, no, tingnan po natin ng tapat ang ating buhay. May mga areas ba kung saan namumuhay po tayo ng mas mababa sa ating calling? May mga bagay ba na nako-compromise ang ating calling? No? So i-confess po natin 'yan, no? I-confess po natin 'yan sa Kanya, sa ating Panginoon at hilingin po na tulungan tayo na mamuhay ng buong-buo bilang tinawag sa kabanalan. So tandaan po natin, hindi lang po tayo kumakatawan sa ating sarili. No? Kumakatawan tayo sa banal na Diyos na tinawag tayo mula sa kadiliman patungo sa kahangaliwanan. So, live like it matters, mga kapatid, because it does. So, tayo po lahat ay manalangin. So, Panginoon, Father in Heaven, salamat Lord sa umagang ito, Lord, na binigay mo sa amin. Thank you, Lord, sa salita mo, O God. And Lord, we pray na nawa, Lord, ang iyong salita, O God, ay tumimo, Lord, sa aming mga puso at isipan. Help us, Lord, na maisapamuhay namin to. Help us, Lord, na ma-practice namin to. Help us, Lord, na yung maging conduct namin, yung maging action namin, yung magiging salita na lalabas sa aming bibig is to honor you, to glorify you, dahil we represent you, O God. Kami, Lord, ang ambassador mo. Kami po ang nagre-represent sa iyo. Kaya, Lord, we pray, tulungan mo kami, Lord, na maingatan namin aming kabanalan. Tulungan mo kami namin, O God, ang ingatan namin, Lord, ang aming purity, O God. At mabuhay kami, Lord, ng karapat-dapat at naaayon sa kalooban mo, Panginoon. Salamat, Lord, at sa aming paghayo, O God, nawa, Lord, anuman yung aming matutunan, anuman yung aming natutunan, O God, ay maibahagi din namin, Lord, sa aming mga mahal sa buhay. And Lord, bless us, Lord, fill us, Lord, with your divine power. Fill us, Lord, with your Holy Spirit, O God. At nawa, Lord, ang aming pamumuhay, ang pagbabago ng aming buhay sa pamagitan ng Panginoon Hesus Kristo ay maging testimony, Lord, unang-una sa aming pamilya at sa mga tao sa aming paligid. Salamat, Panginoon. Iyo pong kapurihan, kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, magpakailanman. At lahat po, Lord, ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.